So magandang araw sa inyo lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, San Pedro Pulweber. Ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag full wave ng beat carb. Honda Beat po ito. Lumang modelo po ng Honda Beat. Ang pagkakaalam ko 2012 model po ito, pero hindi ko lang sigurado. Yun lang ang balita ko. Okay, una muna, kasi ito ho ay for refresh ang makina nito. Umusok na kasi tambutso, kaya sinadjust ko na sa may-ari na i-full wave na namin. Gawa po ng mahina rin po siya magkarga. Ito po yung regulator nila. Dati original pa yan, no? Original pa to ng ng Honda. So sumapit siya sa putol dilaw. Mapapansin nyo, yan dilaw, dinukso na lang din. Pero kahit pa nakaputol dilaw, mahina po talaga siya magka-charge, no? So ibig sabihin, meron pong hangganan, may buhay po, no? Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi nasisira. Wala hong ganun. Lahat ho ng bagay nasisira. Okay? So inalis na natin yan. Putol, no? Putol na sakit. Hindi ako nag-iiwala ng sakit ngayon. Hinihinang ko na. So ito naman ho kasi bangkay. So pag sinabing bangkay, malamig po ito, no? Sinamantala ko na yung pagkakataon mag-pull habang hindi pa nagagalaw yung makina, habang hindi pa siya ginagawa ng mekaniko natin, So kinalas ko yung stator. Dito po nakalagay yan. Madami ho kayong aalisin. Kalas tambucho, kalas cover, kalas pan, kalas magneto, no? Pag nakuha nyo yung stator, dito galing yun, padaanin nyo dito para makarating dito, no? Para maluwag kayo. Sa stator po, panoorin po, no? Ito po yung may magnet wire po dito sa may part na to, no? Inalis po natin yon. Ito yon, no? Hinihinang natin dito. Malabo na naman yung camera ko, akainis. Ngayon may nakahinang dyan dalawang magnet wire. Ito yon, no? Putulin nyo lang, pero huwag nyo kalimutan, ha. Pasensyahin nyo na, mga boss. Ang cellphone natin malabo yung camera. Hindi ko alam kung bakit. Nainis na nga ako eh. Dito ho nakalagay yung dalawang magnet wire na yun. Ito, dito ho nakalagay yan. So yung inalis nyo rito sa ground na magnet wire, dito ho nakalagay yan. Nakakaurat, no? Patatakbuhin nyo lang ho, yan yun. Siyang ibabalik nyo doon. Ito, okay lang ho na nakaganyan yan. Hindi na ho aabutin yan. Ito naman ho ay stator. Hindi naman ho ito naikot, no? So tapos na po yun, no? Dala lang ho mag-pull wave ng stator. Ulitin ko, yung magnet wire sa ground, ang Honda ang kulay green, no? Green ang wire ng Honda. Alisin nyo, pagkapaang nyo, papunta ito sa may yellow wire. Yellow wire po yan, yellow wire. Yan, yellow wire. Yung nakalagay dito na magnet wire, dalawa, putulin nyo. Pagkain nyo dyan. Tapos ipaghinang nyo ulit at pagsamahin nyo. Ayun, okay na, tapos tayo doon. Okay, so ito yung sakit na yon. Para ma-check nyo kung ang ginawa nyo ay tumpak, gamit kayo ng multi-tester. Iset nyo sa continuity. Ito naman tester na to, basta inon nyo, kukuha at kukuha yan, no? Sundot nyo lang dito, no? Ayan, no? Puti at saka dilaw. Pero alam ko talaga pink yan, no? Kasi dito parang pink, ayan, no? Kailangan magkaroon sila ng continuity, mga boss, no? Pasensya na, isa kamay. Ang hirap mag video ng nag-iisa kamay. Ayun, tulak natin. Ayun, tumunog na, oh. Naku, nakalas pa. Ayaw tumunog. Dito ako kinuha sa likod, ayaw pa din. Ayun, tumunog na, oh. Ibig sabihin, continuity na sila. May continuous na, no? Tapos kailangan na mawala sa ground dyan. Okay, so alisin natin yung isang terminal doon, tapos ilagay natin dito. Dapat wala silang continuity.
sa bakal. O kaya dito sa poste ng kulay green, no? Dapat wala siyang continuity dyan, no? Kasi kung meron sa alaho o kaya sira na ho ang stator nyo, grounded na sa ground. So dapat wala siyang contact dyan. Okay? Maliwanag po, wala po siyang contact, no? So tapos na tayo sa stator. Babalik naman tayo dito sa paglalagay ng regulator, no? Ito ho, nilaslas ko na ho ito. Yan. Naibalik ko na ho. Ang ginamit natin pambalot ng tape ay Nito brand po mga boss, no? Na electrical tape. Nito brand. Ceramic tape ata tawag nila yung iba dito. Tapos, ito naman, meron hahabulin nyo to itong dilaw na wire dito. Yung dilaw na wire, pumunta dito yan. Na mga boss. Yung dilaw na wire, pumunta rito yan. Ngayon, magsusupply yan kasi supply yan sa headlight. Yung dilaw na wire, ayan o. Ayan, dilaw. Ang labo talaga, grabe, no? Isa yung sa headlight, isa sa tail light. Ito, no? Yan. Dito sila magsasaka. Dito may junction siguro yan dito. Hindi ko lang alam kung saan, hindi ko na las. So pinutol ko yung wire na yon, yung itong dilaw na to, yung papunta sa dito sa sakit ng stator. Ganyan kasi yan eh. Nakaganyan yan. Ganyan, no? Itong dilaw na wire na to, yung kaduksong, dinuksong ko ng wire, ito yun, no? Yan. Papunta na po dito yan sa dilaw na wire ng regulator na lihwa na 5 wire. Ito yung original na dilaw na wire. Binalutan ko ng tape, no? Kasi may laman akong 12 volts yan. Paano nagkaroon ng 12 volts yan? Yung kaduksong ho dito, ito, yung dilaw na yan, sinama ko siya sa red wire na may stripe na black. Kakat ko muna yung video, saglit lang. Continue, no? Yung dilaw dito, yung papunta rito sa kanan, isasama ko sa red wire na may stripe na black. Ano po ba yung red wire na may stripe na black? Accessory wire po yun. Pag nagsusi kayo, no, sa Honda, susi kayo, ang kuryente galing sa red wire pupunta ko sa black wire, sa red wire na may stripe na black. Dito nyo ho makikita yan mga boss. Ayan o, ito ho yung main natin, solid red. Ibig sabihin galing pong battery yan. Tapos itong isang kulay pula papunta naman dito. Tapos yan, lalabas po yung sa black wire. Yung black wire tatakbo huli pabalik dito. Ito, no? Ito, yung black wire. Tapos lalabas naman siya dito sa red wire na may stripe na black. Asan yung stripe mong black? Ito pala yung isa. Yung labo ng camera, grabe. Ayan o, red wire stripe black. Maliwanag po. Eka, hindi nyo makita. Yan. Yan o, red wire stripe black. Pwede naman kayo hindi kumuha din dito mga boss. Dito ho, meron yan ditong kulay black. Ayun o, nasa ilalim kasi. Hindi ko na doon kumuha. Dito lang sa ibabaw ko kumuha. Parehas naman ho yan. Pwede naman kayo doon kumuha. Ayan o, solid black. Pwede ho kayo dyan kumuha. Accessory wire po yan, no? Ito yan. Ito. Yan. Okay? So dito na ako kumuha sa may malapit, no? Yung dilaw, yung papunta rito, itap nyo sa accessory wire. So ibig sabihin, dito pa lang sa galawan na to, battery drive na yung taillight nyo. Pag on nyo lang nasusi, meron na sindihan yung park light. At saka may power na to, itong switch na to. Ngayon ito, low beam, high beam lang to eh. Papalitan natin to ng tri-switch, yung kinakabit ko. So lalagay ko na ng link dyan sa baba. Papalitan natin to ng tri-switch para meron siyang patayan ng headlight. Wala ho kasi ito. Ito, gawa-gawa na lang to eh. Pangit yan, hindi naman ako tumatagal yan, madaling masira. So ganun, iayos ko pa ho ito, ano. Papalitan na lang to ng LED headlight at iayos ko yung wiring dito. Malamang pinutol nila yung dilaw dyan, sinama dito. Kasi nung unang panahon, wala naman talaga tayong tri-switch. Kaya ang ginagawa ng ibang mekaniko para mapatay yung headlight, nilalagay ng gantong switch. Ito, hindi natin gagamitin yan. Kapag natin ng tri-switch, okay na yan, no? So balik tayo dito sa original na harness ng ano. So tapos na tayo dito sa battery drive, no? Sa original harness ng regulator, meron po tayo dyang solid red na wire. Purong red.
Yun po yung yan, no? Dumaan po sa fuse papunta sa battery. So ito po yun. Isama natin sa regulator. Ang kulay ng regulator ay red at black. Pagsamahin na po natin yan. Okay? Tapos yung ground ng Honda, kulay green. Sa regulator natin kulay green din po. Tapos yung solid white, galing po dito yan mga sir. Ito po, ito solid white na to. Oh, yan yun. Solid white, ilagay natin dito sa white ng regulator na lihiwa. Tapos yung dilaw, ito yun, no, mga sir. Yung dilaw, kung naalala nyo, dinuksan natin ng wire, yan yun, no? Yan yung wire na yan, dilaw, galing po dito, no? Wag nyo kakalimutan i-disable yung wire na dilaw papunta sa headlight. Okay, putulin nyo na yon para wala na siyang AC. Tapos itap dito sa DC, sa wire, para battery drive na po yung ating motor. Yun lang, no? No, ganun kasimple, ganun kabilis. Marunong na kayo mag full wave ng Honda Beat. Tapos ibalik nyo na kung paano nyo kinalas, ibalik nyo na sa ginagamit natin. Nagamit tayo ng tingga. Yung tama gawa po, hindi po mali, ano? Yan, bali 1.0 mm po yan mga sir. Kasi yung 0.8 po mm napakanipis po, no? Pang ano na yun eh, pang TV o pang cellphone. Ito po 1.0 mm. Tama gawa po, hindi po mali. Gawa po ito ng Pilipinas. Support your own mga boss. Made in the Philippines, no? Support your own. Magandang klaseng tingga po ito mga boss, no? Tapos kahit pa sabihin natin merong tama yung natin tingga, nagamit din po ako ng Eagle brand na soldering paste mga sir. Eagle brand po. Okay? Bakit po? Kasi lalo to mga motor na to, mga luma na to, mga harness po niyan mga boss, maiitim na. No, pag nilagay niyo ng soldering paste, mas madali siyang kumakapit yung tingga mga boss, no? Ayan, oh. Sa video natin meron na akong 5 minutes. Okay? So, Nito brand, electrical tape, matagal nyo na nakikita ginagamit ko to. Ano ba? Soldering lead, iron natin ay 40 watts. Okay? Multi-tester natin, yung mumurahin lang mga boss, no? Habo test lang. Dito lang kasi hindi ba kinagawa ng TV, hindi nyo kailangan kumuha ng resistance. Pero kailangan din ho yun pag nakakuha kayo ng pulsar. Ito naman nakakuha rin ito ng pulsar, no? Huwag lang shorted, no? Ito pulsar, ilagay nyo lang dito yung isa, tapos dito yung isa dito sa ground nito, makukuha nyo na yung resistance ng pulsar nito. Ganun lang ako kumuha, no? Madali lang, no? So meron tayong pang wire stripper, cutter ng wire, pliers, at saka long nose. Tapos ginagamit natin na impact drive. Malangko ito, Milwaukee ito. Matanda na to. Ilang taon na siguro ito. Hindi natin yung kabisado na. No? So, yun lang. Tapos yung gagamit natin mga wire, mga boss, mga wire. Gamit po tayo ng Japan wire. Mapapansin nyo, no? Parehas po sila ng quality. Nung nakalagay po sa motor nyo mga boss, no? Ito kasi parang orange po itong kulay nito eh, no? Japan wire po, hindi po ako nagagamit na ibang brand na wire kasi ang ibang brand hindi ko po kilala. Baka po mamaya mag-corrode, mag-asin, mag-pulbos, maputol. Ito sa awa pa naman ng Diyos, sa lahat ng ginagawa ko wala pa ako nagpupulbos, no? Okay, so yun lang, no? Kung paano mag full wave sa regulator na ginagamit natin. Tignan nyo na mabuti, lihiwa po mga boss, no? Lihiwa po mga sir. Tignan nyo yung itsura ng lihiwa na ginagamit natin, saka i-compare nyo kung saan nabili nyo, kung parehas po. Hindi ko na ipakikita yung likod, sikreto ko na po yun, no? O yun, ibabalik ko na to. At pag may pagkakataon na nabuo na yung makina, no? Kompleto na kasi papalitan ho ito ng black. Iayos pa yun, no, mekaniko natin. Hindi na tayo gagawa noon, maawa na kayo. Hanggang sa kuryente na lang talaga tayo. Ipakikita ko ho yung output nito, itong Honda Beat na to. After ko natin may full wave, no, pakikita ko sa inyo. Sa lahat ng sumusuporta kay San Pedro Full Waver, maraming salamat sa inyo. Peace and lahat. Sana natuto kayo, no. May mga comment dito sa video ko na hindi raw maliwanag. Pasensyahan nyo na ho, no. At minsan nakakalimot din, matandang ulyanin yung lingkod nyo, no. So ilalagay ko yung mga ginamit ko rito sa link sa baba.
sa basket kung meron man, para kahit pa paano hindi na ho kayo magkamali kung sa kayo bibili. Ang regulator hindi ko may turo dito kung saan kayo bibili, no? Kung ano yung saan nyo bibili, kasi hindi naman lahat ho ng shop subok ko yung regulator nila. Okay? Pagka maglalagay po ako ng basket ng regulator kung saan ko nabibili, doon na lang po kayo bumili. Okay po? So, peace nyo lahat. Maraming salamat po. Thank you po. God bless sa lahat. So, ito na yung regulator natin mga boss. Minor tayo 14.7, 14.8. Pag binira, maximum 14.7 mga boss. Yung baterya na to, hindi na rin para nyo yan. Limit na rin yan yung baterya na yan, no? Habang tawag ito, parang nagbe-breakin tayo ng makina bago block yan mga boss. Ayan ang usok natin check block. Ayun na. Hindi natin tong ayusin na lang at pwede na surrender sa may-ari. Design niya lahat.